ibang balita, sa kabila po ng mga batikos, pinanindigan at ipinagtanggol ni Pangulong Noynoy Aquino ang hindi niya pag-aproba sa panukalang dagdag pensyon sa mga miyembro ng SSS. Ang kanyang paliwanag, tinutukan po ni Lay Alves. Nasa Bulacan kanina si Pangulong Aquino para saksihan ng pirmahan ng concession agreement para sa kumpanyang magsusupply ng tubig sa lalawigan. Sa pagharap ng Pangulo sa media, ginamit niya ang pagkakataong ipaliwanag ang kanyang pagbitaw sa batas na ipinasa ng Kongreso para itaas ng 2,000 ang buwan ng pensyon ng 2.1 million SSS pensioners. Base raw sa ginawa nilang pag-aaral, hindi kayang tustusan ng SSS ang panukalang pension increase sa ngayon. Kapag inaprubahan daw ito, unang taon pa lang ay deficit o lugi agad ang SSS ng 16 hanggang 26 billion pesos. Pag umuo tayo doon sa pensyon na hinihirit nila, pinag-aralan na yung actuarial studies na sinasabi, mga matitirang buhay ng SSS bago siya magbangkarote, 11 taon. Napalaki na natin ang dagdag ng 3 taon, umabot na tayo ng 2042. So, babalik na ako dito. No? Ang tanong, matutuwa yung 2.15 million, mapapahamak yung 30 million. Kahit daw 500 pesos lang ang itaas ng buwan ng pensyon, masasaid pa rin daw ang pondo ng SSS. Kaya ba natin ng 500? Yung 500, tila baka babalik tayo. Dinata natin 2039, baka bumalik tayo sa 2039. So, pag dinagdagan natin, maski 500, babawasan na naman natin yung life nung ating pondo. Dagdag pa ng Pangulo para sa mga retirado na dumadaing tungkol sa pambili ng kanilang maintenance medicine, nariyan pa rin daw ang tulong ng gobyerno sa pamamagitan ng DOH at PhilHealth. Dinipensahan din ng Pangulo ang mga opisyal ng SSS tungkol sa mga tinatanggap nilang bonus. Dumaan daw sa pag-aaral ang mga ito. Sa report ng Commission on Audit taong 2014, aabot sa halos 117 million pesos ang sweldo, bonus at allowance ng mga opisyal ng SSS mula sa President, mga Senior Vice President, Vice President at Board of Directors. Hanggang 2011, meron deficit, no? Taon-taon ang SSS. Mula 2012 hanggang sa kasalukuyan, naging positive na yan. Kung tutuusin anya, kaya niyang pirmahan ng batas dahil yun ang gusto ng karamihan. Pero di niya raw maatim na ang mga kabataang nag-uumpisa pa lang na magtrabaho ngayon at nag-isibo lang mag-contribute sa SSS. Wala nang makukuhang benepisyo pagdating ng taong 2027. Pwede akong magpapogi, tulungan yung endorsement ko sa lahat. At total naman 2027, baka nakalimutan na ako doon. No? Hindi na ako masisi. Ama ng bayan na, wala namang pinagkaiba sa ama ng tahanan. No? Meron tayong pondo ngayon, ubusin natin ngayon. Bahala na si Batman bukas. Pero kung nais naman daw ng Kongreso, pwede pang baligtarin ang kanyang veto. They can overturn the veto by 2/3 vote. No? But at the same time, no, ulitin ko lang, yung hindi kapritsyo to. Pinag-aralan at ibabangkarote mo yung SSS pag pinasukan to by 2027. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.